Ang amoy ng usok ng tambutso at pawis ng tao ay palaging nakabaon sa ilong ni Mark. Isang di kaaya-ayang pabango ng kahirapan na bumabalot sa bawat sulok ng Maynila. Sa murang edad na 7, ang kanyang mga kamay ay sanay ng humawak ng bungkos-bungkos na sampagita, hindi laruan. Ang kanyang boses na dapat ay puno ng kagalakan ng pagkabata ay nalunod sa paulit-ulit na sigaw. Sampagita, bumili na po kayo ng sampagita. Bawat araw ay isang pakikipagsapalaran. Ang tirik na araw ay kalaban, ang lamig ng gabi ay mas matinding hamon. Ang tanging layunin ay makabenta ng sapat para may makain at may maiuwi sa kanyang lola na may sakit. Madalas, ang kanyang tiyan ay kumakalam. Ang gutom ay kumakagat ng gusto. Mas masakit pa sa sakit ng mga paang halos ayaw ng gumalaw. Ang bawat sentimo ay binibilang at ang ideya ng isang mainit na pagkain ay kadalasang isang malabong pangarap lamang. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at bitbit pa rin niya ang kalahati ng kanyang mga paninda. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang hininga ay halos hindi na lumalabas. Naupo siya sa isang tabi, malapit sa isang maliit na karinderya na puno ng ingay at amoy ng adobo at sinigang. Ang bawat tawa at kwentuhan mula sa loob ay tila isang tusok sa kanyang puso. Paalala ng mundong hindi niya kabilang. Bata, kumain ka muna. Isang malamig na boses ang narinig niya. Napaangat ang ulo ni Mark, isang babae ang nakatayo sa kanyang harapan. May ngiti sa labi at nakasuot ng apron na may bahid ng mantika. Si Aling Rosa, ang may-ari ng karinderya. May hawak siyang isang platong may kanin at ulam. Siguro adobo. Napakabango ng amoy. Hindi po, Aling Rosa. Wala po akong pambayad. Sagot ni Mark, halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa plato. Lumuhod si Aling Rosa. Tiningnan siya sa mga mata. Huwag ka mag-alala. Walang bayad yan. Palagi kitang nakikitang nagbebenta dito. Alam kong nagugutom ka. Iminwestra niya ang plato. Sige na, kumain ka para magkaroon ka ng lakas. Nag-aalangan man sa una, hindi na nakatagal si Mark. Kinain niya ang pagkain na halos lunukin ng buo. Ang bawat subo ay tila langit. Ang init ng kanin, ang alat ng adobo, ang sarap na matagal nang hindi niya naranasan. Sa bawat subo parang may kung anong bigat na unti-unting nawawala mula sa kanyang balikat. Nagtaas siya ng tingin kay Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pasasalamat. Maraming salamat po, Aling Rosa. Aniya halos maiyak. Walang anuman, anak. Sagot ni Aling Rosa. Hinaplos ang kanyang buhok. Sa susunod na makita kita na gutom, huwag kang mahihiyang lumapit Mula noon, naging regular na bisita si Mark sa karinderya ni Aling Rosa. Hindi araw-araw, ngunit sa tuwing ramdam niyang halos bumigay na siya sa gutom, lagi siyang may makikitang pagkain na iniaalay ni Aling Rosa. Hindi ito kalabisan. Madalas ay isang platong kanin lang at kaunting sabaw o tira-tirang ulam. Ngunit para kay Mark, ito ay isang pista. Ito ang nagkaloob sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang pagbebenta ng sampagita. Para mangarap ng higit pa sa kahirapan. Ang karinderya ni Aling Rosa ang naging kanyang kanlungan. Isang simbolo ng kabutihan sa gitna ng magulong syudad. Paglaki ko po, babalik po ako. Pangako niya isang araw kay Aling Rosa. Habang kinakain ang pinakamasarap na pritong tilapia na natikman niya. Babayaran ko po ang lahat ng utang ko sa inyo. Ngumiti lang si Aling Rosa. Huwag mong isipin ang utang. Ang mahalaga ay mag-aral ka ng mabuti at maging isang mabuting tao. Yun ang pambayad mo sa akin. Nakatatak sa puso ni Mark ang mga salitang yon. Nang ibinigay sa kanya ng isang kamag-anak ang pagkakataong manirahan sa probinsya at mag-aral.
Bilang kapalit ng pagtulong sa bukid, kinuha niya agad ito. Mabigat man sa loob ang iwan si Aling Rosa at ang kanyang lola. Alam niyang ito ang tanging paraan para makaahon. Nagpaalam siya kay Aling Rosa nang may luha sa mga mata. Baon ang pangako sa kanyang puso na balikan at suklian ang kabutihang loob ng matandang tindera. Lumipas ang mga taon parang isang kidlat. Ang batang tindero ng Sampaguita ay lumaki. Ang mga kamay na sanay sa paghawak ng bulaklak ay ngayon sanay ng humawak ng papel at panulat. Bumubuo ng mga plano at estratehiya. Natapos si Mark ng kolehiyo sa tulong ng scholarship at sa kanyang angking talino at sipag. Nagawa niyang makapasok sa isang malaking korporasyon. Mula doon, umakyat siya ng hagdanan ng tagumpay. Nagtayo siya ng sarili niyang negosyo. Nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki ito at naging isa sa mga pinakarespetadong kumpanya sa bansa. Ngayon, si Mark ay isang matagumpay na negosyante. Kilala sa buong bansa. May malalaking sasakyan, malaking bahay, at ang kanyang pangalan ay nasa mga pahina ng negosyo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang puso ay nanatiling mapagkumbaba at ang alaala ni Aling Rosa ay hindi kailanman naglaho. Sa katunayan, habang lumalaki ang kanyang kayamanan at impluensya, mas lalong lumalalim ang pagnanais niyang mahanap at pasalamatan ang babaeng nagpakain sa kanya noong siya'y nagugutom pa. Sir, may isa pa po kayong meeting sa Biyernes para sa ekspansyon sa Visayas. Paalala ng kanyang sekretary, si Miss Garcia. Umiling si Mark. I-reschedule mo yan, Miss Garcia. May mas importante akong gagawin. Mas importante pa po sa ekspansyon? Tanong ni Miss Garcia na tila nagulat. Bihira niyang marinig yon mula sa kanyang boss. Oo, may utang akong kailangang bayaran. Hindi utang sa pera, kundi utang na loob. Aniya, nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang penthouse office. Ang tanawin ng syudad sa ibaba ay tila isang litrato na gumagalaw. Nasaan na kaya si Aling Rosa ngayon? Buhay pa kaya siya? Kumusta na kaya ang kanyang karinderya? Sinimulan ni Mark ang kanyang paghahanap. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, sinuyod nila ang bawat sulok ng dating lugar kung saan siya nagtitinda ng sampagita. Maraming nagbago. Maraming gusali ang naitayo. Ang mga eskinitang dati kilala niya ay tila nagbago ng muka. Ilang linggo ang lumipas, puno ng pagkabigo. Maraming karinderya ang nakita niya, ngunit walang katulad ng kay Aling Rosa. Sir, may nakita po kaming isang maliit na karinderya na malapit sa dati mong pwesto. Sabi ng isa sa kanyang mga tauhan isang hapon. Ang pangalan po ay Rosas Lutuan. Mukhang luma na po pero yun daw po ang pinakamatagal na nakatayo doon. Mabilis na pinuntahan ni Mark ang lugar. Bumaba siya sa kanyang mamahaling sasakyan. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang lugar ay halos hindi na matukoy. Ang mga gusali sa paligid ay nagbago na. Ngunit sa isang sulok nakita niya to. Isang maliit na tindahan. Halos hindi na makita sa ilalim ng isang malaking billboard. Ang signboard ay maliit, halos hindi nababasa. Ngunit ang amoy ng nilulutong pagkain ay pamilyar. Nakita niya si Aling Rosa, matanda na ito ngayon. Ang mga balikat ay nakayuko, ang buhok ay may manipis na puti. Naglilinis ito ng mesa. Ang kanyang kilos ay mabagal, ngunit masikap pa rin. Ang kanyang muka ay may bakas ng matinding pagod. Ngunit sa gilid ng kanyang mga labi, nanatili pa rin ang isang maliit na ngiti habang nakikipag-usap sa isang customer. Siya nga. Pumasok si Mark. Ang loob ng karinderya ay maliit lamang. Halos hindi nagbago. May 3 maliliit na mesa. Ang dingding ay may bakas ng mga lumang pintura. Naupo siya sa isang sulok at nag-order ng adobo. Gusto niyang siguraduhin. Rosas, lutuan po ba ito? Tanong niya sa isang batang waitress. Opo sir, sagot ng waitress.
Si Aling Rosa po ang may-ari. Nang dalhin ni Aling Rosa ang kanyang order, nakaramdam si Mark ng kakaibang kaba. Ang mga kamay na nagbigay sa kanya ng pag-asa noon ay ngayon medyo may panginginig na. Napakasarap po ng adobo niyo, Aling Rosa. Simula ni Mark. Sinubukang pigilan ng sarili na hindi maging masyadong emosyonal. Ngumiti lamang si Aling Rosa. Salamat, iho. Yan ang recipe ko na matagal nang ginagawa. Palagi po kayong nagtitinda dito? Tanong niya. Unti-unting sinusubukan si Aling Rosa. Oo, mula pa noong bata pa ako. Buong buhay ko na ito. Sagot ni Aling Rosa. Sumulyap sa kanya. Pamilyar ang mukha mo, iho. Nakita na ba kita dati? Tumaas ang balahibo ni Mark. Hindi siya nakalimutan nito. Ito ang tamang oras. Inilapag niya ang kutsara. Tumingin sa matandang babae. Aling Rosa, aniya, ang kanyang boses ay may bahid ng emosyon. Ako po ito si Mark, ang batang nagtitinda ng sampagitan noon. Palagi niyo po akong binibigyan ng pagkain kapag ako po ay nagugutom. Nagulat si Aling Rosa. Tinitigan niya si Mark ng matagal. Sumasalamin sa kanyang muka ang pagtataka, pagdududa at unti-unting pagkilala. Lumaki ang kanyang mga mata at ang mga kamay na may hawak na tray ay nanginig. Mark? Pabulong niyang tanong. Ang batang nagtitinda ng sampagita. Ikaw ba talaga yan? Tumango si Mark. Lumuha ang kanyang mga mata. Opo, Aling Rosa. Ako nga po. Bumalik po ako para tuparin po ang pangako ko. Biglang bumuhos ang luha sa mga mata ni Aling Rosa. Niyakap niya si Mark ng mahigpit. Ang kanyang mga braso ay mahina ngunit puno ng pagmamahal. Diyos ko, Mark, hindi ako makapaniwala. Ang laki mo na. Sa loob ng karinderya, ang tawa at kwentuhan ay napalitan ng katahimikan habang nakikinig ang mga customer. Aling Rosa, umupo po muna kayo. Sabi ni Mark, pinaupo ang matanda sa isang silya. Gusto ko po sanang magkwento sa inyo. Mula sa kanyang pag-alis sa Maynila, ang pag-aaral, ang pagsisikap, ang pagtatagumpay. Lahat ay kwento ni Mark kay Aling Rosa. Pinakinggan ito ng matanda ng may paghanga at tuwa. Hindi ko talaga akalain, Mark. Alam ko na may mararating ka pero ito ay higit pa sa inaasahan ko. Lubos ako nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ni Aling Rosa, patuloy na pinupunasan ng luha. Hindi po, Aling Rosa. Ako po ang lubos na nagpapasalamat sa inyo. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong panahong halos sumuko na po ako. Ang bawat pagkain na ibinibigay nyo ay hindi lang nagpapabusog sa akin, kundi nagbigay din ng lakas para mangarap. Tugon ni Mark. At ngayon, nandito po ako para tuparin ang aking pangako. Naglabas si Mark ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa mesa. Aling Rosa, nabili ko na po ang buong lote na to. Aniya, ang dating karinderya nyo ay gagawin nating isang malaking restaurant. Isang modernong kainan. Ngunit ang puso at kaluluwa nito ay mananatili po. Ang inyong mga recipe at ang inyong kabutihan ang magiging pundasyon. Nalula si Aling Rosa. Binili mo? Ang buong lote? Halos hindi niya masabi. Mark, ano bang sinasabi mo? Hindi ko kayang bayaran ng ganyang kalaking bagay. Hindi niyo po kailangan bayaran, Aling Rosa. Sagot ni Mark at ngumiti. Ito po ay regalo, isang pasasalamat. At gusto ko po, kayo ang magmay-ari at magpapatakbo nito. Kung papayagan niyo po. Ibinukas ni Mark ang folder. Sa loob ay ang mga detalyadong plano ng isang magandang restaurant. May pangalan nitong Aling Rosa's Legacy. Napakagara, napakakinis. May malaking kusina at maraming mesa. Hindi ko matatanggap, Mark. Masyado itong malaki.
Masyado itong marami, sabi ni Aling Rosa, umiiling. Aling Rosa, ang halaga ng kabutihan na ibinigay niyo sa akin ay hindi matutumbasan ng pera. Pero gusto ko po kahit papaano, maipakita ko ang pasasalamat ko po. Paliwanag ni Mark. Hindi po ito isang charity, ito po ay isang investment. Investment sa kabutihan na kayo po ang nagtanim. At gusto ko po, kayo ang maging managing director. Kayo po ang magpapatuloy ng inyong legacy. Lahat ng inyong recipe, lahat ng inyong kaalaman ay magagamit para sa mas marami pong tao. Maglalagay po tayo ng mga branches at para po kayo ay magkaroon ng panimulang pondo para po sa inyong pangailangan at para makapagpahinga na rin po kayo. Ito po. Kinuha ni Mark ang isa pang sobre mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa mesa. Hindi barya-barya, makapalang sobre. Dahan-dahan binuksan ni Aling Rosa ang sobre. Pagkakita niya sa loob, huminga siya ng malalim. Ang mga numero sa checking nakalakip ay nagpapaulit-ulit sa kanyang isip. Milyon, maraming milyon. Isang halaga na hindi niya kailanman inakalang makikita niya sa buong buhay niya. Mark! Nauutal si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mukha ay namutla. At pagkatapos ay naging pula sa matinding damdamin. Hindi ko matatanggap to. Sobra-sobra na. Tanggapin niyo po, Aling Rosa, sabi ni Mark. Hinawakan ang kanyang kamay. Para po sa inyo yan. Para po makapagpahinga na po kayo. Para sa inyong mga pangangailangan. At para po sa inyong pamilya. Kayo po ang nagturo sa akin ng kahulugan ng tunay na kabutihan. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ito po ang pambayad sa lahat ng mga sandaling yon. Ang mga luha ni Aling Rosa ay muling bumuhos. Mas matindi na ngayon. Nahulog ang sobre mula sa kanyang kamay. Ang kanyang buong katawan ay nanginig. Hindi niya kayang magsalita. Ang kanyang bibig ay bukas, ngunit walang lumalabas na salita. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa tseke at sa mukha ni Mark. Na tila naghahalo ang matinding paghanga, pagkabigla at walang hanggang pasasalamat. Niyakap niya si Mark ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay basa sa balikat ng binata. Salamat, Mark, bulong niya. Salamat, anak ko. Yun lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang pakaramdam ng labis na kagalakan at pagkabigla ay halos hindi niya kayanin. Parang isang panaginip na totoo. Mula noon nagbago ang lahat. Ang maliit na Rosa's Lutuan ay lumaki at naging isang eleganteng restaurant. Napuno ng mga makabagong kagamitan, ngunit nanatili ang lutong bahay na lasa ng mga pagkain ni Aling Rosa. Si Aling Rosa mismo ay naging inspirasyon. Isang matandang babae na nagmamay-ari ng isang tanyag na restaurant chain. Hindi na siya nagtatrabaho sa kusina, ngunit palagi siyang naroon. Umingiti at nakikipagkwentuhan sa mga customer. Naaalala ang kanyang simula at ang batang tindera ng sampagita na bumalik upang palitan ang isang simple, ngunit makabuluhang plato ng adobo at kanin. Si Mark, sa bawat pagbisita niya sa restaurant, ay palaging nag-o-order ng adobo. At sa bawat subo, naaalala niya ang simula ng kanyang paglalakbay. Ang gutom, ang pagod, at ang kabutihang loob ng isang tindera na nagturo sa kanya ng pinakamahalagang puhunan sa buhay ay hindi pera, kundi ang puso. Ang kwento nila ay naging isang patunay na ang pinakamaliit na gawa ng kabutihan ay maaaring magbunga ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Ikaw, anong natutunan mo sa storyang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung anong inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Uli ay maraming salamat po. At God bless us all.